Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my questions to Colonel Asierto. If he's still online. Yes, Colonel Asierto, nandiyan pa kayo, di ba? Present po. Magandang hapon po, Colonel Asierto. Magandang hapon po. Kanina, nag-interpellate yung isang kuliga ko rito. May binanggit ka na may patong sa ulo mo na 50 million pesos. Hindi po ba? Opo. Sa tingin mo, Colonel Asierto, bakit naisipang mong nasabi mong meron kang patong sa ulo mo na 50 million pesos? During po nung hearing sa Blue Ribbon, lumabas na po yung informasyon na yan na meron na pong patong yung ulo namin. Kami po ni Director Pardo. At talo na nung lumabas yung matrix laban sa amin, na ako yung nasa taas, nasa baba sila Director Pardo at Lito Perot at Jerry Liwanag, mga iba pang kasamahan namin. So, noong pa po, yung hearing pa lang po ng Senate sa Blue Ribbon, meron na pong patong yan. Sa tingin mo, Colonel Asierto, sinong may pakana na patungan yung ulo mo ng 50 million pesos? Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Sa anong rason po na plano kang ipaligpit? Dahil po dun sa ginawa kong report, na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wenxiong. Okay, Colonel Asierto, gaano ka nakatagal sa serbisyo nung nandun ka pa? Nagsimula po ako as cadet, 1984. Graduate po ako 1989. So, ganun po kahaba ang aking pagsiservisyo po. Kailan kayo hanggang kailan anong taon kayo hanggang nagserbisyo? Hanggang 2018 po. According to the reports, kayo po ay na-dismiss sa serbisyo? Opo, dahil po doon sa AK-47 na ibinibintang sa akin na ako nag-smuggle at ako nagbigay sa NPA. And marami din ang nagkakusa sa inyo, may mga nag-file ng kaso po sa inyo. Totoo po ba yun? Ang nag-file lang po ng kaso sa amin yung tungkol diyan sa magnetic lifter na inimbestigahan namin. Kilala niyo po ba si Jimmy Guban? Opo, siya po yung aking kinakausap o counterpart sa Bureau of Customs. Isa ba si Mr. Jimmy Guban na nag-akusa sa inyo? Siya po yung testimony po niya ang naging basis. Actually, Colonel Asierto, nung first hearing ng Quadcom, isa si Mr. Jimmy Guban na nag-testify doon sa Quadcom sa Pampanga. Nagbigay po siya ng sinumpahang salaysay. Base doon sa sinumpahang salaysay niya, sa paragraph 9, binanggit po ang pangalan ninyo. And I'd like to read it in toto para maintindihan ninyo. Between the months of May and June 2018, Colonel Eduardo Asierto shared to me additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs, and that through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out overstaying cargoes, one of which was the Vicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify an improper consignment, etc., etc. So, kayo po ang nagbigay ng intel report kay Jimmy Guban regarding this container na overstaying ng Vicaba Trading? Opo, at binigay ko rin po yan the same information kay Director Pajardo ng PIDEA. Tapos ito po bang container ng Vicaba Trading, dito nakalagay yung dalawang magnetic lifter? Opo, yun po yung nakuha.
Saan ho nyo nakuha yung intelligence report? Binigay po ng confidential informant. And then, nang nag-usap kayo ni Jimmy Guban, ano pong sinabi mo sa kanya? Binigay ko po yung informasyon. Sabi ko, hanapin kung nandyan. Pwede mo bang i-detalye dito yung intelligence report na binigay mo kay Jimmy Guban para naman malaman natin ano talaga eksakto ang sinabi mo sa kanya? Dahil ito po ay para malaman natin kasi doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, nakakonekta po dito po yung mga pangalan nila Michael Yang, yung Davao Group, at kung sino-sino pong iba. So gusto ko rin po namin malaman sa bibig ho ninyo, ano ba talagang nalalaman ninyo parte dito sa yung illegal drugs na shipment na worth 6.2 billion pesos? Ano ba talaga yung eksaktong sinabi ninyo kay Jimmy Guban? Bago pa po na-discover yung Bicaba, ay nagbibigay na po ako ng information sa kanya. Pag meron ako natatanggap information na meron dumarating, ibinabato ko po sa kanya. Nung dyan naman po sa Bicaba, ang binigay kong informasyon sa kanya is merong dumating na allegedly abandona. Ang nakalagay doon sa bill of lading as door frame po yata yun eh. So ang ano ko sa kanya is hanapin yung abandon na na container van. Parang ibinigay ko yata sa kanya ang number nung bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Yung Colonel Pero Sierto, yung may-ari ba ng shipment, yung Mr. Pony Chen? actually, hindi po siya yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtracking na nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Bicaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng nung container. Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po, lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Asierto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po uli? Pakiulit po. Colonel Asierto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ako ni Ben Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na huwag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko Si sa Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan dun sa illegal shipment? Hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni
ni Benny Leporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Eh, hindi ko naman po, wala po akong informasyon tungkol kay Charlie Tan. Okay, Ang gusto but lang anyway, naman sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your huwag banggitin testimony, siya. yes, Colonel Asiento, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Anteporda, and Benny Anteporda told you not to mention a Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Wala po. Wala po. Alam mo ba na itong si Small Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, a trusted man daw ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Meron po bang sinabi sa iyo si Benny Anteporda? Aside from doon na wag banggitin si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yung lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya. Sigurado kayo na wala namang ibang pangalan kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, merong mga personahe from Davao na pinagbantaan si Jimmy Guban na wag banggitin to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na wag banggitin para hindi may konekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba sinabi si Jimmy Porta sa iyo? Wala po. Si ano lang po ang nabanggit na. Si Charlie Tan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area. Then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug shipment. Hindi po ba? Opo. Okay, Opo, Jimmy. opo. Andito Tama si, po yan. andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na merong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po, nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom sites ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na ka na, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Asierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors.
Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina, paano Your Honors, mo thank you, nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, in their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerel Asierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa droga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong Senator at the Chairman. Congressman. Jimmy, paalala lang kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maaring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Colonel Asierto. Okay, sige, Salamat. salamat. Thank you for Your Honor. May Congressman apology, Your Honor. Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Asierto na siyang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Asierto. Si Colonel Pajardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Asierto. Then I do my homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Asierto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay ang halos mga kasamahan namin para po mahuli yan. Ngayon, itong sunod na tanong ko sa iyo, importante itong tanong ko sa iyo. Itong dalawang container van na sinasabi mo na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, ito ba Or Cargamento na pinapakiusap siya. So, isa po yan na sa mga pinapakiusap niya,
na kargamento, pati po yung mga missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Sabi mo, Mr. Chair, Guban, na maraming hinihiling sa iyo ni Small Abrera na maipapasok na mga kargamento. Kasama na itong ilang container van ba ito? Isang container van lang? Isa lang po, Your Honor. Recording in progress. Isang container van lang. So, pero ito na nga yung binabanggit niya. Isa po yan, Your Honor. Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PIDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Asierto, binerify ninyo yung container van. Anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if ibibigay me time, may dala po ako dito na permado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion because we will have a next hearing next week, Mr. Chair. Sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container van nyo, coordinated with PIDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprobahan na po yung aming request through the Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprobahan na po ni Commissioner na buksan ang container number na yun na ni-request po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yun na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container van? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container van? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PIDEA during that time. Sila na po nun kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PIDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PIDEA na po ang kamay. Pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquiga, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto, ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Bidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PIDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo
para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga. Mr. Chair, the name of Benny Antaporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antaporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez? So may I ask if Mr. Antiporda and Mr. Gutierrez has taken their oath? Have you taken your oath? Thank you. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you taken your oath? Okay, so Comsec, please administer the oath of Mr. Paul Gutierrez. Sir, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed, Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saang government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Paul Recording in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antaporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies was first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez,
ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado? Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban nung pa man sa Senado eh. No? Sandali, So, Mr. Paul Gutierrez. Opo. Ikaw ba ang doktor ng Senado? Hindi Bakit po, pa hindi sasabihin po. mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media Opo. personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Kasi bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez. Gutierrez. Do not say lies Hindi, here. hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You in... know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yan, araw po Araw. yan. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po, mga after lunch po siguro. Yan. After the Mas committee malinaw. hearing. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At That is a very flimsy excuse. hindi, Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate? O, sabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yon, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo sa from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, Opo. kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po naming nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si chairman na
Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng Alam anumang mo, balita sa Mr. Senado. Chair, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisinungaling, very clear. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission- Kaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kamag-anak Hindi po. mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita because ko po. of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang. I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Mr. Gutierrez. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, Mr. witness na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban? O kung concerned siya, baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Well, for this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban. And the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po, hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong Your Honor, yun ho ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Dahil ano po ang pinakadahilan bakit niya ako pupuntahan sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Ni hindi ko ho siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Bini Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Bini Antiporda at Michael Yang at siya. Di man ho ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Siya din na nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po ngayon, kilala, Mr. Chair. Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako ternitin. At may kasama po yan, hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan eh, dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana inadmitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil, Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. This representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I ask Mr. Benny Antiporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko ho alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si
si Michael Yang at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po in any way, hindi ko po pa sila nakausap personally or digital. Wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko ho sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Nandito pa ho yung text. Ako po'y inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal na mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ko kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko hong pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at he's trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Asierto when it comes to doon nga po sa pagkakatanggal niya sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15, nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. Nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya. Po. So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ho eh. At yung Charlie po, uulit-ulitin ko po, yung Charlie po kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ho kong kilalang Charlie. No po? Mr. Chair, okay na yun. Okay, salamat po. Ngayon, Benny, tanong ko, kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Opo. Kilala ko. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to the next hearing. Kasi based on the affidavit of Mr. Jimmy Guban, paragraph 20, sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained the illegal drug shipments. Sinabihan si Guban na, Jimmy, anong magagawa dyan sa shipment na yan? Kinaparing Benny Antiporda yan. Sabi naman ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benny Antiporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan. Kinaparing Benny Antiporda yan. Sir, makikita, Mr. Chair, makikita naman po natin, they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko hong pangalanan isa-isa yan. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Paduano, with the indulgence of Congressman Pimentel. Yes. Mr. Chairman, just to make it clear at the statement of Sir Bennett Porta, Asierto never tell this committee that you are not involved. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya pakicorrect lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the statement of Asierto. Don't use that statement. Wala siyang holdings. Wala siyang inter-report sa'yo. But again, that does not follow.
Thank you, Mr. Chairman. Just to correct the statement of Ate Porta. With due respect to the congressman, thank you for that clarification, Mr. Chair. But again, that is how I understand the statement of the good con. That's how you understand, but that is not the truth. Yes. Kasi as if the statement of Seto, parang wala kang kinalaman, but that is not conclusive. Mr. Chair, Okay, I have no part. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Congressman Pimentel. Mr. Chairman, may I move that we invite Mr. Charlie Tan, because Charlie Tan was mentioned, and Benny Antiporta denies that he knew Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move to invite Councilor Small. Do you know Councilor Small? Oh, you don't know again? Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small Abillar and Charlie Tan on the next hearing para magkaalaman-laman. Opo. There's a motion to invite Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera in the next scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, Mr. the motion is Mr. approved. Mr. Chairman. Wait. Hindi tayo nagmamadali. We have all day. Yes. Okay? Isa-isa Mr. lang. Chair. Isa-isa lang. Yes. Okay. You first and then Congressman Dan Fernandez. As per information of the COMSEC, Mr. Chairman and the staff, Charlie Tan was already invited. I do not know for today. So, Mr. Chairman, with that, I move, since he's not present without any excuse, I move that we issue a show cause order for Mr. Charlie Tan. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to issue a show cause order to Mr. Charlie Tan for failing to attend the scheduled committee hearing today and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved.